You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Alam niyo po ba na isang realidad na lahat tayo ay dadaan sa isang sitwasyon na napakahirap. Yung sitwasyon na hindi mo alam, hindi mo kaya. Hindi po ba kapag hindi natin kaya sa sarili nating lakas ang isang problema, sinasambit natin, basta walang imposible sa Lord. Walang imposible sa Diyos. Diba? Bumabaling tayo sa Lord. Sa Diyos walang imposible. Totoo po yun. Totoo po na may mga bagay na tanging kamay lang ng Diyos ang maaasahan natin. Pero may mga bagay din na kahit mahirap, tayo ang pinapakilos niya para malutas ito. May mga bagay na sinasabi ng Lord, ikaw ang lulutas. Bakit po? Sasabihin ng iba, bakit po? Kasi gusto ng Panginoon makita natin buhay ang Diyos natin. Gusto ng Panginoon na lahat na sumasampalataya sa Kanya, meron tayong tinanggap na kapangyarihan. At makikita yung power na yon kapag wala na tayong pag-asa. Wala kang makitang pag-asa. Hindi mo alam ang gagawin mo. Yun na yung time na inaantay ng Panginoon para makita natin na buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Ang kapangyarihan po na ito na pag-aaralan natin ngayon ay ang power of unity. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Makinig po kayong mabuti. Alam niyo po, lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng heart. Sige, damahin po ninyo yung heart ninyo. Seryoso po ako, yung talagang damahin niyo yung heart niyo, parang nandun sa loob. Ganyan daw kalaki heart natin, parang yung natin, fist. Wala pong tao dito na walang heart, right? O, regalo ng Diyos yan. Hindi lang yan para humingang ganon, para mag-circulate ang blood. No? No. Itong heart natin, nandito, nakatago. Ang heart natin ay nilagyan po ng Panginoon ng capacity to love and to hate. Yan, nasa loob po ng mga dibdib ninyo. Makapangyarihan yan. May kapasidad yang umibig at mamuhi. Mula po sa kapasidad nating umibig at kapasidad nating mamuhi, pwede po tayong bumuo ng unity o pagkakaisa. Mayroong united sa paggawa ng mabuti at mayroon din po united sa paggawa ng masama. Mayroong united sa paggawa ng digmaan o war, mayroong united sa pagsusulong ng kapayapaan. Asan po kayo dito? And alam niyo po, kailanman, hindi itinuro sa atin ng Diyos na gamitin natin ang power to love and power to hate the wrong way. Hindi po tinuro ng Lord. Yung heart na yan, gamitin niyo yan sa maling pag-ibig. Gamitin niyo yan sa maling pagkamuhi. Pero ang dami nagkakamali po rito. Example po ng paggamit ng hate the wrong way. Yung hating a correction or rebuke. Marami po, kinakamuhian nila yung correction. Right? Alam niyo po, ako as a Christian, mahirap po talagang i-rebuke ka o i-correct ka kahit malumanay ang salita. Kahit dahan-dahan ang salita. Bakit pagka kinokorek ka, ang sakit talaga. At ang tendency po natin, umaray at tumakas. Umiwas. Or, magalit tayo. Yung tao na ayaw umalis sa mali, they hate the truth. They hate correction. Ang dami pong tao. Ganyan. Even sa iglesia ng Diyos. Di tayo exempted tao rin tayo Nawa niyo po?
Tao tayo, lahat tayo magkakamali. Lahat tayo mag-hate ng mali. Iibig ng mali. No? Lahat. Meron tayong mali. At ang maganda, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, worship kayo. Hindi nyo kakayanin. Hindi. Pag hindi kayo nag-worship, hindi nyo kakayanin ang buhay ninyo. Sabihin ko na sa inyo, hindi po. Kala nyo, kaya nyo. Pero hindi. Kasi pag sinabing buhay, lahat ng circumstansyang umiikot sa buhay niya, dapat kayanin mo yon. Pag sinabing kinaya, yung mga mali, natutumpak mo. Pag natumpak mo yung mali, nabibigyan mo ng pag-asa yung iba para matumpak din nila. Yung kamalian nila, hindi yung para sa atin lang. Nakakuha nyo? Pag sinabing buhay, lahat ng detalye sa buhay ninyo, ano nyo yun? Cargo ninyo yun. Gagawa kayo ng decision doon. Hindi nyo kakayanin. Every day, kahit nga magaling, tama yung ginagawa mo kahit tama. May mga upak ng demonyo sa buhay mo na matutuliro ka kahit nasa iyo yung power ng Lord. For a period of time, parang, naisahan ako ni Satan Pero then, babalik ka. Teka muna, may power ako Ito gagawin ko. Kung ginagawa niya sa akin to, ito ang gagawin ko. Mahirap yung pinapagawa ng Lord, then still, I will do it kung yun ang right thing. Why? Why? Simply because you will not flourish. You will not. Your life will not flourish. So, enjoy konting ganyan. Yes, God will allow that. Sa totoo, may dulo ang buhay Yung isang pagkakamali mo ngayon, tagus lahat yan, kada lakad mo. Daw, sasabihin nyo, kaya ko naman Okay naman ako, kumakain, bibili ko yung gusto ko, masaya ako. Teka muna, hindi lahat ng oras masaya ka. Right? It is about time, Christians. Mahalin natin yung sarili natin. Maraming Kristiyano po hindi mahal ang sarili. O kaya maling klaseng pagmamahal sa sarili. Ano yung maling klaseng pagmamahal sa sarili? Yung gusto niya, ginagawa niya kahit ayaw ng Diyos. Nakuha niyo po? Hindi po nakukuha itong katawan natin, yung hina natin. Hindi yan nakukuha ng isang, winner ako ngayon. No! Lahat ng klaseng attack ng demonyo. Kahit saan ka pumunta, iba-ibang klaseng attack. Attack ng attack yan. Kung napagtagumpayan mo yung isa, attack na naman yan. Paano kung wala po kayong power? Hindi nasusustain ang power nyo. Through worship lang. Nako, worship lang. Meaning, yung word ba, walang ibig sabihin, hindi siya powerful. Hindi. Kasi pag nag-worship ka, doon mo palang maintindihan yung word at hindi mo lang maintindihan yung word, magagawa mo yung sinasabi sa salita. That's the difference. When you just read the word, nare-read mo lang, pwede mo memorizein, yabang mo pa pag marami kang alam, pero hindi mo naman ginagawa. Kaya makikita yung buhay mo, bakit ganyan pa rin ang buhay mo, walang pag-asenso. Why? Hindi nga ginagawa, hindi nag-worship. At hindi kayang gawin yung binabasa kasi nga, hindi nag-worship. Buhay na buhay po yung laman ng tao kapag siya ay hindi nag-worship sa Panginoon. So, hating a correction. Ito yung isa sa minaster ko po Pag merong gustong umatake sa akin, o hindi nga correct Alam niyo, minaster ko talaga ito Ito yung pinagbutihan ko talagang ipasa. Pag may nanakit sa akin, anong gagawin mo? Ikaw may katwiran. Ako may katwiran. I will say sorry. Bakit? Ikaw nga may katwiran. Ba't ikaw magsusuri? Ikaw may katwiran. Kasi nakasakit ako Nasaktan siya It doesn't matter kung ako may katwiran o ako ang mali. Nakuha niyo po? Ganun si Jesus, di ba? Walang kasalanan pero nagbigay ng buhay para tubusin tayo sa kasalanan natin. Tama po ba? Ilang Christian yung ganun? Pag nasaktan, gustong rumesbak. Ika nga ng mga kabataan, bumuelta, no? Ang buelta nyo, maganda dapat. Yung hindi pangkaraniwan. Diba? Praise God. So, hating the very word of God, isa pa yan. Pag sinabihan mo ito yung word, magagalit. Wag na yan. Tama? Ang daming nag-hate sa word.
Lalo na pagka tinatamaan sila ng katotohanan at ayaw nilang mabago. So isa pa, ano pa? Hating godly counsel. Alam niyo po ba, ang dami Kristiyano, ang dami problema sa buhay, andyan na yung counselor, ayaw magtanong. Why? Kasi mabubulat-lat yung gusto nila na ayaw ng Lord. Mabubulat-lat eh. Then gagawin nila, ay hindi na ako magtatanong. So nangyayari, paikot-ikot ka doon sa gusto mo. Ito lang ang gusto ko, ito mundo ko, o hindi ka magbabago, paikot-ikot ka lang dyan. Tatry-try ka, nahirapan ka na, pero ikot ka ng ikot. Why? Wala kang ginagawang something extraordinary. You know, pag-obey po sa Panginoon, that's something extraordinary. Kasi madami hindi sumusunod sa salita. May nakukuha po ba kayo? Yung paborito ko talaga ugali, yung topic, pag Christian, karakter. Paborito ko tong topic na to. Okay. Example naman ng paggamit ng love the wrong way. Meaning, loving things that are not good or against the will of God. Ano sample nito? Yung gustong-gusto mo yung drugs. Gustong-gusto mo yung covetousness. Alam niyo po ba yung covetousness? Yung anything na hindi sa'yo, gusto mo kunin. Ano mang bagay yun? No? Maraming tumatawa-tawa dyan. Gusto pang kunin. No? That's covetousness. Ayaw ng Lord yun. Kasama yan sa 10 Commandments, no? Ano pa? Yung iba naman, addicted to stealing. Yung pride of life. Dami niyan. And lust of the flesh. Ito pong sasabihin ko sa inyo ay isang paalala. Ayaw ko sanang sabihin ito kasi ayoko namang yung mga may ginagawa ng maganda ay parang ma-discourage. But you know what? Ang pagka-print ko nga dito, light gray, hindi black. Parang sabihin ko ba to? Hindi. But importante siya eh. Gusto ko lang makita ninyo yung bawat detalye ng buhay po ninyo para at least may reference kayo pag nakikita nyo na yung nangyayari. Paalala po sa lahat. Ano man pong area sa buhay po ninyo, ang hindi ninyo nako-correct, pero dapat i-correct. Alam nyo po, makaka-apekto pa rin ito kahit sa ibang magandang ginagawa po ninyo. May hatak po kasi ang may hatak na hindi maganda ang pag may ginagawa tayong mali. Ako nyo, alam nyo, hindi naman ina-expect ng Panginoon na perfect na tayo kagad. No. No. But ang gusto lang pong makita ng Panginoon, lahat tayo submissive. Lahat tayo nagsasabi sa Panginoon, meron akong kahinaan, Lord. Ayoko to kasi alam ko ayaw mo to. Hindi ko kaya. Kaya mo yon, Lord. Tulungan mo po ako. Nakuha niyo po. Hindi naman kayo susumpain ng Panginoon po eh. No, kung meron kayong mga ginagawang mali, o tapos nag-try kayo ulit baguhin, tapos nagkamali ulit kayo. Ang importante sa Panginoon, gustong-gusto ninyong ituwid ang dapat ninyong ituwid. Doon sa pinakapurong level, ha? Ibig sabihin, purong level, pararamdaman mo sa konsyensya mo yun eh. Pag free ka na, free sa kasalanan, free sa mga maling ginagawa. Ang sarap ng pakiramdam. Then, doon pa lang po mag-i-start ang kilos ng Panginoon sa inyo. Sa tamang landas, padadala ng Lord yung mga tamang tao sa inyo, padadala ng Lord yung mga favor sa inyo, saan man kayo dako pupunta. But mind you, along the way, kapag kayo'y nag-i-start ng sumunod sa Panginoon at decided na kayo, nakikita ng demonyo yan, decided na kayong magbago. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang demonyo nakaabang pa rin lagi sa inyo. Gusto pa rin niya kayong i-attack. Kaya nga sabi ko, kailangan kayo nag-worship. Kasi yung mga attacks na yon along the way ay makakayanan lang ninyo kapag puno kayo ng gasolina ng banal na Espiritu Santo. Without the presence of the Holy Spirit, kaya yan everyday. Kaya lifestyle po ang pag-worship eh.
Ako kahit po alam ko kaya kong gumawa ng mensahe kahit hindi ako nag-worship, no? Nag-isang linggo, kaya ko. Pero you know what? Sinasabi ko sa Lord, Lord, hindi ko kaya talagang tumayo without you. Kaya nag-worship po ako. Wala akong ituturo sa kanila eh. Sabi ko, Lord, wala. Ang gusto ko po kasi pag nagturo ako, nakukuha ng tao at napapakinabangan nila, yung tinuturo ko. Ayoko nagtuturo lang ako na walang pakinabang. In fact, iniyak ko po kayong lahat sa Panginoon. Wala po akong ibang sabihin yung super desire ng heart ko. Walang pinakamataas kung hindi magamit ang buhay ko at makita ko yung mga tao na in love sa Lord. Yun lang yun. Na-enjoy ko pa yung regalo, yung blessings ng Lord. Pero pag tinanong ako, ano mang oras, ano yung gusto mo, Emerita? Walang gatul-gatul po yan. Sasabihin ko, Lord, gusto ko pong magamit mo ako para makapagdala ng tao sa iyo, magmamahal sa iyo, hindi yung konting love lang sa iyo. Yung gusto ko yung willing magbigay ng buhay para sa iyo. Gusto ko pong makapagdala ng kahit ilang tao. Parang katulad nila Pedro, katulad nila Apostle Paul, yung mga ganun. Yung willing mapako sa cross na patiwarik pa. Ganong klase ang gusto kong harvest. Hindi yung Christian, marami tayo dito. Galing namin mag-preach. Gusto ko marami. Hindi. Ang gusto ko yung quality. Doon ako masaya. I don't know, meron certain joy na nabibigay sa puso ko na hindi ko kayang explain. Unless ganun din po ang gusto ninyo sa life ninyo, then magkakaunawaan tayo. Okay? So, wag na po nating mahalin yung mga hindi dapat mahalin sa buhay natin. Alam niyo po ba na kapag mahal natin ng Diyos, tayo po ay nakikipag-isa sa Kanya. Kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi niya tayo kaisa. Ganun lang po yung pinaka-equation nun. Pag hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi niya tayo kaisa. And I realize, kapag ang puso po natin at peace, meaning submitted sa Lord, kasi sumusunod tayo sa Kanya, nagbubunga po ito ng peace and unity sa kapaligiran. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.